Kasi ang emergency, most of the time, it happen outside the hospital. Kaya ang tawag natin doon ay pre-hospital setting. So, kailangan lahat ng mga nakakakita ng emergency, we should train them as first aider. They are called bystander. Sa Pilipinas, maraming bystander. Yung mga usyusero at usyusera. They are vital link between EMS and the victim. Kasi kapag ang mga usyusero at usyusera ay tumitingin lang at iniikutan yung pasyente pero wala namang ginagawa, nakakapagpasikip lang, talagang masasabi mo na usyusero sila. Pero kapag sila ay trained first aider, katulad na nakikita nyo sa ibang bansa, na yung mga pumupunta at malapit sa mga biktima, sila ay mga trained bystander. Maybe they are first aider or BLS provider. Who knows? Marami silang training kasi sa bansa nila. Sa atin sa bansa natin, ang problema, hindi tayo ganun ka-conscious sa mga training at seminars. Okay? So, bystander action are very important. Ma-emphasize natin yan. So, bystander must make a series of decisions quickly and reliably. No? Kailangan yung mga bystander, they should know how to recognize what is emergency and not emergency. They should decide to help kapag nakakita sila ng emergency. Alam nila mag-activate ng 997 at alam nila mag-approach sa victim. Okay? So, call 997 if you need it. Definitely, hindi ka pwedeng tumangalak at tunan ng pasyente tapos sasabihin mo, ay, ano nangyari? Oh, it takes time kasi lagi natin sinasabi, ang emergency, we always follow the golden rule principle. Every 1 second is very important. Kasi every 1 second, you lose a lot of blood. Okay? And if the bystander action, they should check the victim. And they should be first aid. Kaya ang sinasabi natin, dapat lahat ng mga bystander, i-train natin sila. Eh sino yung mga yun? Di tayo, lahat ng mga tao, they can be a bystander at any time, at any point of their life, no? Pwede ka kasi, lahat naman kasi tayo naka-witness ng aksidente. Kaya lang ang problema, yung mga nakaka-witness, walang ginagawa. Okay. Oops. Bakit kaya? Oh, merong lang na madali lang na. Palagay ko, pwede. Hindi kaya dahil napapatungan siya. Okay naman. Okay. So, bystander, tingnan natin. Bakit ayaw humipo at dumungkot ng mga bystander? Bakit sila nagiging pusisero? Unang-una, kulang sila sa kalaman. Pangalawa, nalilito sila kung anong emergency, hindi emergency. Pangatlo, hindi na-influensyan sila ng characteristic na emergency na na-experience o nakita nila. Halimbawa, first time mo nakakita ng ganong emergency, na halimbawa, bakit bumubula yung bibig doon? Bakit yung pasyente niyo nangingisay? Ngayon lang ako nakakita doon. So, they are influenced by characteristic. Pero kung familiar ka sa mga ganong eksena, alam ko to kung bakit nagkakaganon. So, your action are always influenced by your experience. Okay? Halimbawa, bibigyan namin ng example. Ano yung mga dapat na tinatransport yung na mga cases? When is immediate transport necessary? Yung sinasabi natin na, kailan mo dapat dalhin yung pasyente sa ospital? Unang-una, yung chest pain na mahigit sa 2 minuto. Yung mga dugo na, pagdurugo na hindi naman nakokontrol. May sudden or severe pain, may coughing or vomiting of blood, may difficult breathing. Lahat ng klaseng difficult breathing at shortness of breathing, at kino-combine pa ng chest pain, baka po yan ay atake sa puso na maaaring mauwi sa cardiac arrest. Then may sudden dizziness, may weakness, nahihimatay, bigla na lang nahihilo, lumalabo ang paningin, hindi nakakapagsalita, walang tigil ang pagtatae, no? At may kasama pang suka, may change in mental status na kanina nakakausap mo after 1 minute, medyo hindi na nakakausap na
maayos, after isang minuto, umikit na yung mata at hindi mo na makausap. Merong mga suicidal o homicidal feeling, lalo na yung mga kaibigan nating OFW, na kapag may problema, hindi na nagsasalita, nakatulala, ayaw nang pumasok sa trabaho, at yung mga sugat na may infection na hindi naman dinadala sa ospital. No? Lahat po yan ay mga kondisyon o kalagayan na kung saan kailangan natin silang i-transport kaagad-agad. Okay. Pero bago tayo natin gawin yun, gusto natin tumulong sa mga tao. Okay. Fine. Gusto mo tumulong? Okay, good. Ang tanong, baka isa ka doon sa tutulungan. Bakit? Kasi karaniwan ng mga gustong tumulong, kapag hindi sila nagkakandak ng sin size up, pwede sila maging biktima. Yun yung sinasabi natin na sin is safe. Okay? Ligtas ba o walang panganib pag tumulong ka? May hazard ba? So, ito yung sinasabi natin na sin size up. Kailangan, pag nakita mo sa picture yung maraming tawad na kuryente na nakabagsak at nakabagsakan yung isang sasakyan, so may humingi ng tulong sa loob ng sasakyan, hindi mo pwedeng i-approach agad kasi may kuryente. Possibly, lalo na may kumikislap-kislap pa. So kailangan mo ng assistance, kailangan mo ng firefighter para i-cut nila yung power supply. O yung Meralco, kailangan tumawag ka muna ng Meralco. Okay? So, another one, kailangan alamin natin ilan ang biktima. Ilang ambulansya ang kailangan. Kasi depende dun sa dami ng ambulansya, sa dami ng biktima, yung dami ng ambulansya na kailangan mag-responde. Ano yung cause ng injury? Yung ba yung kuryente? Yung ba yung nalunod? Yung ba ay nakalanghap ng nakakalasong hangin? So, kailangan alam natin yung mga basic things kapag tayo magre-responde. Or else, katulad ng mga nawintisan po namin, doon sa university namin, doon sa ilalim ng imbornan, malalim, hindi naman po kalaliman. Pero yung po ay imbornan na doon lumalabas yung lahat ng evac ng building. Alam nyo kasi yung mga evac ng building, nagpo-produce yan ng poisonous gas na tinatawag na H2S o yung hydrogen sulfide. Pinoproduce yan ng mga langis, crudo, at saka yung mga dun sa mga waste material. So may nagbara na nakumot. Hindi namin alam kung kumot o what. Nilapitan ng isang worker sa baba para tanggalin. Masyadong potential yung toxic gas na nalanghap niya na wala ng malay. Nirescue ulit siya ng isang engineer niya. Dahil yung engineer nagsusupervise eh. Na walang din ang malay yung engineer. Saka sila tumawag ng tulong. So dalawa yung namatay. Yung tutulong sa biktima, namatay din. Ito yung sinasabi natin na sinsas up. So, kailangan may sapat kang kaalaman na i-picture out mo kung ano talaga yung sitwasyon at saka ligtas ba na tumulong? Baka mamaya ikaw din yung isa sa tutulungan. So, in 10 seconds, you should need to look for hazards, cause of injury, and number of victims. Napakahalaga po nito. So, first aider must understand the risk of infectious disease also. Halimbawa, sa COVID, yung mga pasyenteng nahihirapang huminga, umubo, nilalagda, yan hindi yan basta iniiko, hindi yan basta ina-approach. Kailangan meron kang N95. Kailangan meron kang face shield. Kung wala kang face shield, meron kang goggles. Kailangan meron kang hazmat suit. Kailangan meron kang gloves. Be sure na lahat ito ay proteksyonan yung tutulong. At yung mga communicable disease like yung AIDS, hepatitis, pwede kang makakuha nito kung tutulong ka na hindi mo alam ang gagawin mo. So, may mga tinatawag na bloodborne diseases. Delikado po ito. Yung lahat po ng pasyente natin na hindi natin kilala, hindi natin alam na sila pala yung carrier. Hindi natin alam na sila pala yung may sakit. No? So, be sure na bago natin i-handle yung pasyente ito, meron tayong correct PPE. What is the meaning of PPE? Personal Protective Equipment.
Another